Kasi medyo nakatirik yung araw ngayon, hindi katulad ng mga nakaraang araw nag-uulan. So ngayon din kasi may pupuntahan ako dito sa Maynila, pero hindi natin alam pagtingin ko rin kanina sa weather prediction, high chance of rain pa daw mamayang hapon Sana maagang matapos para makauwi agad at hindi maabutan ng ulan at syempre ng baha dito, especially sa Espanya, Maynila. Hindi ko lang sure kung yung iba sa inyo naranasan na yung baha dito sa Maynila, pero pag nagbaha rito, grabe ang hassle talaga kung nagko-commute ka, even na nagdadrive ka ng sasakyan kasi ang baha dito umaabot sa bewang ko. So isipin nyo, ang height ko is 5'10", 5'10 and a half, tapos hanggang bewang ko yung baha. Ganun ka lalim ang baha rito pagka nag-uulan. Ilang years din kasi ako nag-aaral dito, tapos nagtrabaho, kaya familiar ako sa baha dito sa Espanya. Well, hindi lang naman dito sa Espanya nagbabaha, maraming parte ng Maynila ang binabaha dahil siguro mababa lang dito sa lugar na to. Pero itong kahabaan ng Espanya, sigurado talaga to. Tapos may time pa nga dati, no, syempre dito dumadaan yung public utility vehicle na sinasakyan namin ni Boss Ivy pag pauwi kami. Alam niyo, natulog na kami, nakatulog na ng mga siguro half or an hour. Tapos paggising namin, andun pa rin kami sa area na yun. Kaya minsan dito nagpagalingan na lang ng diskarte yung mga public utility driver kung paano makakalusot sa baha. Pero syempre mas advantage mo kapag nakasakay ka sa bus, kasi medyo mas malaki-laki sila, mas may kakayanan sila na lumusot sa malalalim na baha. Pero kalimitan din kasi nagkakaroon ng parang imbudo, kasi yung mga maliliit na sasakyan syempre hindi nila dinidiretso. So nagkakaipon-ipon dun sa mga dadaanan tsaka mga papasukan na kaya naman daanan ng mga malalaking sasakyan. Pero syempre dahil yung mga maliliit na sasakyan hindi kaya, humihinto muna sila. Tapos sasamahan mo pa na yung baha dito sobrang dumi. Hindi ganun kaaya-aya yung amoy at saka kulay ng baha dito. Kaya kawawang kawawa yung mga estudyante. Pero hindi ko alam ngayon kung ganun pa rin kalalim ang pag nagbaha rito. Pero kasi nung panahon ko talaga na nag-aaral ako tapos nagtatrabaho na ako dito sa Maynila, probably 2010, 12, 13, 14, 15, mga ganun. Grabe talaga ang rito, ang baha. Pwede siyang maging mini resort. So, makikita mo pa yung mga ibang bata naglalanguyan doon sa baha na madumi. Naku, di sila natatakot sa pwede nilang makuhang leptos doon. May time pa nga dyan dati sa Espanya, from tawag dito, from Welcome Rotonda, dahil nga papasok ako tapos finals exam nun, kailangan ko mag-exam, tapos wala rin namang abiso na walang pasok. Tapos kahit yung school na pinapasukan ko hindi rin nag-abiso na walang pasok, so kailangan kong makarating doon. So isang oras na lang malilate na ako doon sa klase namin dahil nga lakas ng ulan, nagbaha doon sa Espanya, walang makalusot na mga sasakyan. So ang ginawa ko noon, bumaba ako doon sa may Welcome Rotonda malapit sa PLDT, tapos nilakad ko yun hanggang doon sa Menjola area para lang makaabot ako doon sa klase. Nakakamalas-malasan din naman yung professor namin na magbibigay ng finals exam sa amin, naipit din pala sa baha doon sa traffic sa Espanya. Pero grabe, ang layo nung takbo lakad ginawa ko nun madaling-madali ako, muntik na tayo doon. Tanganin naman kasi yung kabig ninyo. Nako talaga, yung mga ibang motorcycle taxi na yan, isisingit ng isisingit kahit nasa bike lane. Buti na lang nakita ako sa side mirror ko nagkataon. Gulong kaming dalawa. Kailangan pa rin talaga nag-iingat sa pagmamaneho. Buti na lang. Tapos ito pa, itong isang area na to, lumulubog din to sa sa baha, itong bandang dito sa Manila City Hall.
Mas mahirap nga lang dito yung baha kung may dala-dala kang sasakyan kasi uneven surfaces dito. So hindi mo alam, baka may butas na pala yung tatapakan o nilalakaran mo. Mahirap talaga dito. Tsaka syempre may mga ano rin dito, bukod sa mga empleyado dito sa City Hall, mga estudyante dyan sa Mapua, sa Lyceum, sa Pamantasan Lungsod ng Maynila, awa rin sila. Tapos hindi ko lang ma-recollect kung bagyo ba yon o habagat yung lumubog to dati. Grabe yung tubig dyan sa Lagos Nilad, as in talaga halos nawala yung daanan sa Lagos Nilad. Naging maliit na malalim na swimming pool ang Lagos Nilad nun. Tapos umabot pa sa point no na itong area na to, nilakad namin to na nila Boss IB, tapos sila 10-10 yung kaibigan namin, mga katrabaho, para lang maka-uwi at makasakay dyan sa LRT. Tapos ang kakaiba pa dyan sa mga baha-baha na yan, especially dun sa TAF, kasi dun kami sa TAF nagtatrabaho dati. Ang nangyayari dyan, may mga, dahil nga gusto mong makatawid, hindi ka makatawid, yung mga bystander doon, yung mga street vendor doon, naglalagay sila ng mga tabla o kung ano-ano man na pwede mong tapakan para hindi ka mabasa sa baha at para makatawid ka. Tapos kada tawid mo doon, kailangan mong mag-abot sa kanila ng barya, parang yun yung magiging bayad mo doon sa pagtawid. Tapos yung mga pedicab, kuliglig doon, na ang mura-mura lang naman ng singil, itatawid ka lang doon sa kabila. Sobrang mura ng singil, mapapamura ka talaga kasi tatawid ka lang sa kabila is 50 pesos per head. So anong nangyayari, parang samantalahan na lang na pagkakataon dahil nga ikaw gusto mo na makauwi, gusto mo na makatawid, papatusin mo ngayon yung ano nila, yung tawag dito, yung offer nila. Ang mahal nun. Ang hirap pa nung panahon namin nun, ang bilis umangat ng tubig baha, tas ang tagal niyang bumaba. Kaya talagang stranded kung stranded. Tapos kung kinabukasan may pasok ka pa, naku, tas anong oras ka na makakauwi? Ako, napakahirap. So siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Malapit na rin naman na ako dun sa pupuntahan ko. Pasensya na kayo kung medyo baho na-share kong kwento sa inyo, kasi napadaan nga ako dito sa Maynila. Naalala ko lang yung mga experience ko dyan sa baha na yan, kasi nga kahapon, isang araw, mga nakarang araw, ang lakas-lakas na ulan. Siguro ano talaga, kundi mababa, hirap na yung drainage system dito sa Manila o dun sa mga ibang lugar natin. So siguro pinaka simplest way na para makatulong tayo sa proper disposal na lang talaga ng mga basura natin. Okay, so hanggang dito na lang. Peace and signing out. Ciao!